Maayong adlaw sa pag-usab. Daghang kay salamat sa inyong padayon nga pag-like, pag-follow ug pag-share. Naot aduna mo yung mga ginagmay nga legal nga mga pagtulunan sa atong mga videos. Karon atong isgutan ang gitawag og election ban tungod kay ugma na magsugod ang gitawag og election ban January 12, 2025 hangtod June 11, 2025 alang sa midterm 2025 elections. So unsa man ni election ban? Kay election ban kini ang panahon diin adunay mga prescribed nga mga rules sa COMELEC, adunay kalabutan sa atong maabot nga election sa May 12, 2025. So ang election ban daghan kay na mga prohibition usa nga ni ana ang sikat kayo ang gitawag og gun ban, election gun ban. Atong isgutan kay bugat kay ni nga balaod, bugat kay ni nga kriminal nga buhat usa bantayan niya. So ato na covered ba ni sa gun ban bisan pa og naa mo license to own and possess firearms o kanang permit to carry firearms outside of residence? The answer is yes. Tungod kay ang gun ban kanang nag-cover ni sa tanang lisensyado o dili lisensyado nga mga armas. Apan sama sa ubang balaod, ang gun ban usab naay gitawag og mga exemptions. So unsa man ang mga legal nga basihanan sa gun ban? Natay balaod nga gitawag og Omnibus Election Code nakabutang diha sa Section 261 para girapyo ang provision about gun ban naa sa Omnibus Election. Napoy Republic Act 7166 for ang Synchronized National and Local Elections Act. Nagisgot po diha na gidili ang maghupot, magdala ug magtransport ug magbiyahe ug mga armas bisan unsa nga klase ha ug uban pang mga deadly weapon so makamatay nga mga butang sa pampublikong lugar, sa mga buildings nga mga public, sa mga kalsada, sa mga parke, sa mga sakyanan nga public utility vehicles. O gitagaan o katungod ang COMELEC nga mo prosecute o muhatag og mga rules o resolution nga magpatuman ining mga balaod mahitungod sa election gun ban. So ato ni adunay may pangutana kung ang gun ban applicable ba ni siya sa for example kanang nagsalida sa probinsyano, diba mag-taping na sila, magamit din sila mga armas, nabay mga exemption sa balaod. Ang maghatag og exemption o kanang gitawag og certificate of authority nakabutang ra sa COMELEC. Attorney, absolute ba ang prohibition sa gun ban? The answer is dili ingon absolute pero stricto gud kaayo tungod kay tanang klase sa armas gidili gyud ang magdala ana sa publikong lugar. So kung galing aduna mo mga armas lisensyado o dili, kinahanglan ihipos sa ginisong balay o sa lugar kung asa ang inyong negosyo nakabutang. Dili na sa pwede do natalaon tungod kay dala-dalaon na ninyo bugat kay ang penalty sa gun ban. Nanong bugat man ang penalty sa gun ban attorney? Tungod kay sa Omnibus Election Code nakasaysay nga ang makondikto sa kasong pagbabag sa election gun ban pwedeng mapriso usahang tudunong katuig. Naan ni siya ay kauban nga silot. Usa na ni ana ang permanent disqualification to hold public office. So kung makondikto ka og gun ban, dili na ka permanent disqualification, dili na ka pwede makasulod sa gobyerno, elected or appointed nga posisyon. So inaani ka bugat kung konsyal ka karon ay magladala kag armas, dili na ka pwede ma-elect hangtod and that is a permanent disqualification. Usa pa gyud nakabugat aning kasuha tungod kay kung makonbikto kag election gun ban, dili ka maka-probation. Sa balaod man gud kung makonbikto ka og ang imong silot ubos sa unong katuig, pwede ka nga dili magserbisyo dito sa imong sentensya sa prisuhan kung dili mag-report ka sa probation officer. Gawas nun ka ba apan under ka og probation. Pero kung makonbikto ka sa election gun ban, dili ka maka-avail sa benepisyo sa probation law. So inaani kabugat
ang election gun ban. Unsa may tumong ni ani? Ang tumong ni ani, makita na to nga ang pulisiya sa balaod aron mamintinar ang kahapsay ug ang patas nga eleksyon. So attorney, unsa may lain pang silot kung ugaling ang makasala usa ka foreigner. So appeal sa silot sa usa ka foreigner, ma-deport siya human niya ma-serve ang iyang sentensya. Attorney, niingon ka nga naay mga exemption. Unsa may among buhaton? So kung gusto mo nga ma-exempt mo sa election gun ban, kinahanglan mag-apply mo og certificate of authority sa COMELEC. So unsa man kaayo ang mga butang o kinsa man kay ang mga tawo nga gitagaan og exemption ug pwede mo apply og certificate of authority. Una, ang mga law enforcement officer, police, BGMP, fire, CIDG, NBI, o tanang mga law enforcement officers. Diplomatic mission, kung for example, consul officer ka sa ubang nasod na ka sa Pilipinas, pwede ka mo apply, pero dili automatic ha, kinahanglan pa kang mo apply og certificate of authority. Ikatulo, security agencies, kanang mga security guards, mag-apply mo na sila. Mga cashier o disbursing officer sa usa ka pribado nga kampanya nga gitahasan nga mudala og binagkok ng mga kwarta, pwede na sila mangayo og certificate of authority. Mga high-risk individual qualified official, kanang mga mayor na to, apan usa sa mga requirements ani, kinahanglan magkuha ka og gitawag na to og threat assessment certificate gikan sa PNP. Nga maingon ka nga naamong ko'y death threat karon, so pwede ka mag-apply o exemption sa gun ban pero naay mga requirements kuhaon nimo sa PNP. Naapoy mga otoridad sa mga kwalipikadong pribado nga mga individual nga gikonsiderar nga gitawag og high risk. Mga sports shooter kanang bitaw magdula og mga armas, theatrical properties kanang sa probinsyano katong ingon ganina, magkuha na sila og kanang certificate of authority sa COMELEC aron makagamit sila og armas panahon sa election gun ban. Or kanang mga shooting ranges, pwede na sila na magkuha og certificate of authority. Diri na lang tagputo, binaot, aduna mo yung mga nakatunan, kung aduna mo yung mga pangutana o comment, palihog lang i-comment sa ubos. O please, padayon mo sa inyong pag-like, pag-follow, pag-share. O aduna mo yung mga stars, palihog sendli ko aron makapadayon ko sa akong tingin. Ini si Attorney Earl Russell Is Paulican. Daghan kayong salamat. Thank you and God bless us all.